Eksaktong 2 taon na ngayong May 5 nang ideklara ng World Health Organization na kontrolado na ang COVID-19 sa buong mundo noong 2023. Sa Bicol, ang Camarines Norte ang pinakahuling lalawigan na nakapagtala ng kaso. Ang Camarines Norte rin ang isa sa mga lalawigan na nakapagtala ng pinakamababang bilang ng mga nagkasakit batay sa COVID-19 case tracker ng Department of Health Bicol. Para sa nooy commander ng Incident Management Team ng Provincial COVID-19 Task Force, epektibo ang paghihigpit sa border sa Tuaca, Basud at Tabugon sa Santa Elena. Paglilinaw ni Attorney Don Culvera, desisyon ng lahat ng ahensyang kasali sa IATF na maglagay ng antigen testing center sa borders at hindi anya ito pinagkakitaan. Ito po yung totoo. Ang province of Camarines Norte, kulang masyado sa budget. So pag kumalat po dito ang COVID, hindi na natin alam ang mangyayari. Baka hindi kayanin ng mga hospitals natin. Hindi po mandatory doon ka magpa-test. Hindi po yan totoo. Pwede po kayong pumunta ng Camarines Norte kung ang test nyo ay galing sa ibang lugar. Yun lang po ay option kung sakali na wala kang test. Hindi na umano ipinagtataka ni Culvera ang pagsulpot muli ng issue dahil ginamit na itong paninira noon kay dating Governor Egay Tallado. Doon po sa mga tao na gumagamit po sa isyong ito, malinis po ang intensyon ni Governor Egay na gusto niyang protektahan ang kanyang mga kababayan. Pero bakit nga ba hindi na lang inilibre ng Kapitolyo ang antigen test? Kung wala po tayong bayad, parang in-encourage natin maglabas-masok yung mga tao. Ginawa ko po yun na maghigpit kasi po ang iniisip ko ay buhay ng mga taga-Camarines Norte. Pero kung maluwag po ako, wala akong political will, baka hindi natin alam po sino na yung mga kababayan nating nawala or namatay. Giit nito sa mga sorti, 4 na taon na ang lumipas pero wala pa siyang natanggap na formal na reklamo sa naging tugon ng administrasyon niya noong panahon ng pandemya.